walking with it. Hi everyone! Good afternoon! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayon. So ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang kagandahan ko. Diyosa pa din, diba? Charot! So yon, so nakakaloka kasi syempre, ang bilis-bilis ng araw, ayun. So sana lahat kayo ay okay, no? Ang init ng panahon ngayon, grabe. Talagang hindi ko kinikerry. Sobrang taas talaga ng degree ng ano dito, ng init. Grabe, para tayong tinotorta. Charot. Anyway, so basta, kailangan lang natin uminom ng maraming tubig para hindi tayo matuyuan at saka ayun. So doon lang tayo sa mga malililim na lugar para syempre maano natin, tawag dito, makalangkap tayo ng hangin, o, di ba? At saka syempre maiwasan natin yung pagkasunog sa initan. Ganon, nakakaloka kasi yung panahon ngayon. By the way, so kamusta naman kayo? Kamusta yung mga kaibigan natin na nasa Saudi Arabia na kung saan ay kagigising lang, o, di ba? Kamusta kayong lahat dyan? So, yung mga kaibigan naman natin nasa parting Amerika na ang tingin ko natutulog pa. So, yon. So, I hope na okay lang sila. So, masaya ang buhay. Kung nasaan ka man, sulok ng mundo, piliin natin maging masaya at maging positibo sa bawat sitwasyon. Kasi sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, medyo talagang mahirap. But sana ando doon tayo na palawakin pa natin ang ating mga pananaw sa mga bagay-bagay na naririnig natin, nakikita natin. Huwag masyadong maging agresibo sa mga hindi naman importante o hindi naman kailangan. Piliin natin na mabuhay ng tahimik, na may peace. Alam mo yon, masarap matulog na wala kang iniisip, na masaya ka lang. Dapat ganun lagi. Dapat ini-enjoy lang natin yung buhay. Ganon. Kasi life is short. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari bukas. Basta piliin mo ngayon na maging masaya. Ganon. Huwag ka na masyadong mag-isip-isip. Nakaka-stress yan. So, tanggalin natin ang stress sa buhay natin. Yun lang. So, eto na. So, may stress kayo dito sa pag-uusapan natin. Kasi nga, ito nga si Kun An ay nagpahayag nga na 2 pageant ang pwede sa Miss Universe. Siyempre, ang react ng mga Pinoy, hala, bakit ganon? Ganon. Ako naman, ang masasabi ko naman dyan, makes sense naman yung sinasabi nila. Dati kasi, Miss Universe lang ang pwede. Pero sa Pilipinas, di ba, meron tayo mga ina-appoint para sa Miss Cosmo na kinukuha nila dito sa Miss Universe Philippines candidates, katulad nung nakaraang taon. Pero ngayon, pwede na sa Miss Universe ang may isa pang corona. Dati isa lang talaga. So, after nun, mag-a-appoint na lang. Kinukuha na dun sa mga candidates. At wala namang pake dun si Kun An. Basta napanood niya na ang nakita niya ay isa lang corona ang ibinigay doon. At yun ay ang Miss Universe lang. Kasi yun lang talaga yung title. Ngayon, sa franchise ng Miss Universe, pwede na i-include ang Miss Grand. So 2 na siya. Pwedeng 2. Depende sa national director. Kasi may mga pageant na katulad sa atin, bukod yung Miss Grand. Katulad ng hawak to ni Mr. Arnold. So, dapat bang mangamba dito si Mr. Arnold? Oo, anytime. Kasi kapag nag-away sila ni Nawat, pwedeng ibigay to dun sa Miss Universe organization. Or pwedeng dumating yung panahon, lahat ng may hawak ng Miss Universe ay nandun na rin ang, kumbaga, bundle na sila. Bundle. Andun na din ang Miss Grand. So, kuha niya na rin yun. Mga ganon. Tapos, maaaring magtaas din sila ng franchise fee. Ganon. Kasi nga, di ba, yung quality ng Miss Universe at yung quality ng Miss Grand is together na bundle na sila. Kumbaga, package. Ganon. Kaya, ayun yung abangan natin in the future. Kasi parang feeling ko, ayun yung plan nila. Kaya to nag-together to
Kaya pumayag din si Mr. Nawat kasi syempre, magbe-benefit din si Mr. Nawat at totoo naman na ganun na nga yun nangyayari kasi nakita naman ninyo sila ang hawak ng production. Syempre, magkakaroon sila dyan ng revenue. Ganon. Magaling si Mr. Nawat kung iisipin mo kasi sa kanya, hindi niya iniisip yung ego-ego. Ang iniisip niya yung business, kung paano lalago. Kaya yun yung nakikita ko na kung dito ay opportunity to, susunggaban niya to. Pero kung wala naman siyang mapapala dito, hindi niya susunggaban yan. Ganon. Kasi parang feeling ko, ang Miss Universe ngayon, syempre alam naman natin na ang Miss Universe ay nagkakaroon sila ng problema sa production. So gusto nilang paanuhin to, paangatin uli. Ang nakakaloka lang, sinasabi noon ni Mr. Nawat na ang Miss Grand is the one and only. Pero ngayon ay Miss Universe talaga ang number one, di ba? So, yun. So, ayun. Noon pa man, alam naman na natin na mahirap talagang kabugin ang Miss Universe at nakita naman natin na hindi talaga to basta-basta kasi iba na talaga yung Miss Universe. Sobrang, sa lahat ng pageant, Miss Universe talaga ang nagna-number one. And ayun, so number 2 na lang ba ang Miss Grand? Hindi na siya the one and only number 1, di ba? Wala nang ganon, charot. Hindi ko alam. Pero kasi, syempre kay Mr. Nawat, brand niya pa rin yon. So, iaangat niya pa rin yung brand niya for sure, di ba? In the future, baka ang marinig natin sa kanya ay number 1 ang Miss Grand, di ba? So, I hope na sana maging maayos sila sa kanilang pagbabundle sa isa't isa, sa kanilang pagsasaling puwersa or together. So, I hope na sana maayos sila. I hope na sana magtuloy-tuloy ito. Hindi ko lang alam kung kung hanggang saan ang kanilang partnership. Pero sana wag naman ma-end sila sa mga nakikita natin ng mga pageant na nag-aaway-away dahil sa ganito, dahil sa ganyan. So ngayon nasisimulan nila to ng maganda. Sana magtapos din sila ng maganda in the future, di ba? So tignan natin. Kasi syempre, para sa akin, ang alam ko lang dito ay nagbe-benefit sila sa isa't isa. So, yon. So, doon naman sa mga nagre-react na, ay nako, bakit ganito, bakit ganyan? Silang dalawa lang, ang lupit naman daw ng Miss Universe kasi Miss Grand lang ang pwede. Dati nga, bawal ang ibang pageant, di ba? So, ngayon, pwede na ang dalawa. Ganon. Sabi ganon, dapat pala bumalik na lang daw to sa Binibining Pilipinas. I don't think so na babalik siya sa Binibining Pilipinas kasi ang Binibining Pilipinas, ang title niya is Binibining Pilipinas. Tapos may naka-include na pageant doon, katulad ng Binibining Pilipinas International. So, hindi naman yun kasama sa bundle ng Miss Universe. So, hindi pa rin siya talaga mabibigyan ng chance na bumalik. So, tingnan natin in the future. Medyo nakakakaba, pero tingnan natin in the future. Kasi parang feeling ko, ang tawag dito, ang feeling ko dyan ay siguro kailangan talaga na magkaroon ng mataas na expectation tayo dito ngayon sa Miss Universe at saka sa Miss Grand. Kasi parang feeling ko, papagandahin nila to ng lalo. So, tingnan natin kung ano yung ipapakita nila sa atin at kung hanggang saan yung mga ideas nila pagdating sa production. So, yan. Ay, nako. Basta maging masaya na lang tayo kung ano man ang ipinapakita nila dyan. Sabi nga gano'n, sana mas maganda pa rin daw yung US style noon. Noon yon, wag na natin masyadong balikan yung tapos na. So, nandito na tayo sa present. I-accept na lang natin at i-embrace na lang natin kung ano ang mga nangyayari. And then, let's see in the future kung ano ang magiging kahihinatnan ng Miss Universe. For now, at least meron tayong makikitang improvement mula sa pamamahala ni Kun An. Kasi dati, di ba, parang hindi tayo masyado na satisfied doon sa napanood natin. At least ngayon, tingnan natin kung ano ang ibibigay ng Miss Universe sa atin,
sa November 21. So, yan! So, kayo guys, excited ba kayo? Kasi ako, yes. Sobrang excited na ako. Kaya, abangan natin yan. Charot. So, yun. So, guys, maraming salamat. Syempre, comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. And then, of course, don't forget to click like and subscribe my channel at i-click mo na rin ang notification bell para more updated ka sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive lang. So guys, laban lang. So hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.